Ang paglalakbay ng bawat tao ay natatangi, tulad ng isang maliit na buto na lumalaki sa sarili nitong bilis. Minsan tinitingnan natin ang iba at pakiramdam natin ay nahuhuli tayo. Mahal ni Maya ang kanyang maliit na plot sa hardin, maingat na nagtanim ng maliliit na punla ng kamatis. Ang kanyang mga kaibigan, sina Leo at Sam, ay nagtatrabaho sa malapit sa masiglang hardin ng komunidad. Ang plot ni Leo ay namumukadkad na ng maliwanag na mirasol at preskong letsugas. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang mga galaw ay matalim at mahusay. Pamantong hininga si Maya, napansin kung gaano pa kaliit at lantian ang kanyang sariling mga halaman. Medyo nalungkot siya na ikinumpara ang kanyang mabagal na pag-unlad sa mabilis na resulta ni Leo. Si Sam, na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang sariling mga damo, ay nakaramdam din ng pangamba. Sumulyap siya sa pagitan ng lumalagong hardin ni Leo at nang nagsisimulang plot ni Maya, nagtataka. Isang maaraw na hapon, naiinis si Maya dahil ang kanyang balanoy ay hindi lumalaki ng kasing bilis ng napakalaking kalabasa ni Leo. Halos gusto na niyang isuko ng tuluyan ang kanyang mga pangarap sa paghahardin. Isang matanda at matalinong hardinera, si Tita Clara, ang nakakita sa malungkot na mukha ni Maya at huminto. Mahina kong ibinahagi niya, alam ng iyong halaman ang sarili nitong oras para lumaki, mahal. Kailangan nito ang iyong pag-aalaga at pasensya, hindi paghahambing. Ang bawat hardin, at bawat tao, ay may espesyal na timeline at layunin. Tumingin si Maya sa kanyang maliit na balanoy, pagkatapos sa matipunong kalabasa ni Leo, at sa wakas ay bumalik sa kanyang sariling mga kamay. Naintindihan niya na ang kanyang kagalakan ay nagmumula sa kanyang sariling pagsisikap, hindi sa pagtatangkang makipagsabayan sa iba. Sinimulan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang lupa, diligan, at kausapin ang kanyang mga halaman ng may pagmamahal at kabaitan. Di nagtagal, nagsimulang mamukadkad ang kanyang hardin ng napakaganda, sa sarili nitong kaibig-ibig na bilis. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, ang oras ng bawat isa ay magkaiba, huwag magkumpara, mag-focus lamang sa iyong tapat na paglalakbay. Ang iyong landas ay sa iyo lamang, puno ng natatanging aral at kagalakan. Huwag kalimutang magtiwala sa iyong sariling paglago, gaano man ito kabilis o kabagal. Ang pagsisikap at pagmamahal na inilalagay mo ang tunay na mahalaga. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring mag-subscribe sa Filipino Repo, para sa higit pang nakakaganyak na nilalaman. I-like ang video na ito at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.